Okay guys, so dire-diretso na tayo para sa second video natin. Of course, mag-update lang tayo ulit about SEC, DMC, LTG, TL, ALI, and Globe. So of course, shoutout po sa mga viewers natin, sa mga nagko-comments dyan. Hindi ko na po kayo may isa-isa, no? And of course, sa mga nagla-like at mga nag-share at patuloy na sumusuporta sa ating channel. Ayan. So, let's start of course SEC. Ayan, ano ba nangyari for SEC? Since kapon wala tayo update. At may ano po ako, no, inayos guys. Ayan. So, right now, kung mapapansin natin na filled na yung gap down dito. Ayan. Pero di na sustain, ano. So, bumalik dito malapit or gitna. Nasa gitna siya ngayon. Ayan, kasi support natin nandito malapit sa 31.7 eh. So, right now, ang close niya nasa 32.5. And, based sa weekly chart, still, same pa din naman guys. Okay? So, hanggat wala tayong, of course, breakout, 50-50 pa rin to guys. No? And since sideways tayo, then we have here isa pang pattern. Of course, triangle pattern to. We have trend line here. Okay, above and below. Ito guys, no? Ayan. So, anything is possible for this one kasi since triangle to eh, no? Kung masusustain dito sa area na to, pwede tayo mag-break sa taas. Ganyan yung mangyari, no? Or kung di naman masusustain, so pwedeng ganito yung mangyari, tapos retest, then bagsak. Ayan. So hanggat walang breakout, still 50-50 to, no, for SEC guys. Ayan. So tignan natin sa mga susunod kung ano yung mangyayari. So far naman, still nasa taas pa rin ng 200-day moving average, no? Kung i-check natin yung daily chart. Ayan, no? So, yung support nasa 31.75. And yung close nga niyan, nasa 32.5. Ayan. So, next is DMC. For DMC, guys, check natin ulit sa daily chart. Okay, ano ba nangyari? Okay, so parang same lang. Nag-rally pero di na-sustain. Sobrang haba ng week niya ngayon, ano? Ito pa yung mga week guys nung mga candlestick, no? So, sa part na to, still sideways pa rin for DMC. And, hindi pa rin po natin iaalis yung possibility na pwede pa rin dito malaglag. Ay, sa may trend line natin, malapit sa 10.5 to 10.7 kasi ito na yung ating horizontal support, ano? For DMC. So ngayon, since may trend line tayo dito, I think ito yung pinakamagandang opportunity for DMC kung siya ay malalaglag, no? Ayan, pero of course di pa rin natin inaalis yung chance na pwede itong malaglag guys sa may trend line. So sa daily chart, mukhang bearish engulfing candlestick right now. Ito. Wait lang. So, iba yung napindot natin. Ayan. Okay. Ayan, no. Ayan, katignan natin kung malalaglag, ano. Much better kasi kung sa support dito malapit sa 10.7. Or even closer dito sa 200-day moving average. Ayan. So, yung next natin, LTG. For LTG naman, guys, so, pag-check natin to, retest lang din sa may 200-day moving average. Pero, as of now, of course, hirap pa din siya, no? So, ano kasi, much better kung nag-breakout dito, guys. Ayan, sa may 10 point. So, at least 10 point, ano ba to? 10.3 pataas, no? Kasi ito yung magsiserve as, ano, as a neckline, ano, for LTG, guys. Yung area na to. Ayan, no? Okay.
So sa ngayon wala pang breakout. At still yun pa din yung ano natin problem, no? Since hindi nga nag-breakout eh. Same here. So malapit sa resistance. If ever naman na magkakaroon ng pullback, so pwedeng bumalik dito sa 9.9, no? For LTG. Ayan. So next, TL. Okay, PLDT guys. So punta tayo sa weekly. Kaya ano ba nangyari? So halos andun lang din sa may ano natin, resistance, ano? Okay. So ayan. So ito guys yung pinaka overall ano natin, structure for TL. So in short, sideways, no? And yung ceiling, of course, kitang-kita naman yung ceiling na to. Dito guys sa area na to 19, ano? 1920, or sabihin natin yung peak malapit sa 1950 guys. Okay. So ito po yung area na kung saan magiging super bullish, ano, yung chart ni TL based sa kanyang big picture. So of course medyo malayo pa kasi, kaya tignan natin yung mga susunod na mangyayari dito for TL, no? So sa daily chart, so mukhang red, no? If ever naman na ano to, mag pullback since nasa resistance na, so pwede rito sa 1563, pero much better kung malaglag dito sa 1506. Ayan. So last two, TL, tapos we have ALI. Check natin to. Okay, trending din to guys, pero hindi na po natin sinama sa first video kasi palagi naman tong kasama sa may second video. Ayan, so ito maganda for ALI, nag-rally ulit. So good, ano? And I think sa may daily chart, pag sinilip natin to, maybe breakout din siya, no? So let's see guys. Okay, so tingnan natin ngayon kung ano nangyari. Ayun, breakout na. Very very good. Napaka-solid ng kanyang structure right now, ano? Since meron na tayo ditong new higher high. Goods to. Good setup guys. Okay, for me, in my opinion, ano? Pero ang pinaka nakikita po natin dito, okay, parang may channel na nakikreate guys, no, for ALI, no? So ang pinaka pattern, eto guys, nag-start dito, tapos W pattern, nag-retest, okay, tapos rejected, bounce, tapos medyo sideways, double bottom ulit, then rally, tapos eto na, okay, double top, I think, okay, then bagsak ulit, sideways. Ayan, parang same pattern lang halos yung kanyang movement, ano, tapos eto ulit, punta ulit. Kaya I think guys, pwede mag-rally to as high as 36. Since malapit naman na tayo dun, okay, yung price for ALI is around 34.35. So malapit na dito. And much better pagka nag-breakout dyan, ano? Mas maganda yun. Ayan. Since overbought na sa, ano, sa daily chart, yung stock natin sa RSI, let's see guys kung ano mangyayari dito. If ever naman na magkaroon ng pullback, goods lang. So ang neckline natin kasi ito eh, nasa 31, ano, 32. Okay, so pagka nag-pullback doon, so ilang percent from here sa may closing price, tapos hanggang dito, so halos 8%. Okay, tapos yung last but not the least, Globe. Check natin kung ano ba yung nangyari. Nag-dump ba? Okay, so ang nangyari guys, so sa weekly nag-dump nga, bumalik dun sa may loob ng support. So still so far so good. Ayan, kasi yun nga,
overbought. Ayun, no? So, overbought na siya. Sinabi na natin to before, eh. Overbought na siya rito, guys, no? Ayan. Kaya typical lang na possible magkakaroon ng pullback to. So, yun nga lang, ang question, mag-hold kaya dito sa may support. If ever na mag-hold, so, ang next target natin, possible ito na. Sa may 2460 na to. 2450 na yan, guys. Somewhere here, sa next green box. Ayan. So, ito na yung next target natin, possible, ano? Pero, kung titignan natin kasi, so, ito talaga yung kanyang movement. No? Ayan, no? Sideways. Okay, so, 1, 2, 3, 4. So, 4 times halos, or 6 times na nag-retest dito. So, ayan sa may ano natin, next resistance, 2465 at least. Okay, sa may next green box. So, tignan natin kung makakawala ron or magre-retest lang siya. Ayan, no? So, sa daily chart, support, okay, slight pullback. Ayan. So, since meron tayong trend line dito, tignan natin kung masusunod to, no? We have here 1, 2, 3. Possible ito. If ever man, ano? So, hanggang 2-2 pwede. 2205 or 2204. Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.